Libo-libong bangus nagkandamatay sa Anda, Pangasinan. At GMA Channel 7, big winner sa Catholic Mass Media Awards. Unang hirit, isa sa mga nag-uwi ng parangal. Huwag mauli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Malungkot pong balita, 6 na Pilipino ang pininiwala ang kasama sa mga nasawi sa pagbagsak ng isang cargo plane sa Afghanistan. Kaka-take off lang po ng NATO aeroplano sa Bagram Airfield nang ito'y bumagsak sa kabundukan sa silangang bahagi ng Kabul. Batay po sa report ng Associated Press, kasama ng 6 na Pinoy sa aeroplano ang isang Indian, isang Kenyan at supplies ng NATO. Sa ngayon, 5 bangkay na ang na-recover ng mga rescuer habang 3 pa ang nawawala. Inibisigan pa ng mga otoridad kung ano ang posibleng naging dahilan ng pagbagsak ng naturang cargo plane. Samantala, mga piskal na may hawak sa kasong kudeta laban kay Senador Antonio Trillanes IV at sa iba pang rebeldeng sundalo, dismayado sa ibinigay na amnestiya ni Pangulong Aquino. Pero tila nakahanap naman ng kakampi si Pinoy sa isang miyembro ng komisyon na binuo noon para tukuyin ang dahilan ng pag-aaklas ng mga sundalo. Naritong report ni Joseph Moro. October 2 na magpadala ang Makati Regional Trial Court Branch 148 ng Notice of Promulgation na nagtatakda sa October 28 ng pagbasa ng desisyon ng Korte sa kasong kudeta laban kina Senador Antonio Trillanes IV at 21 pang iba pang sundalo. Ito ay kaugnay ng Oakwood Mutiny noong 2003 pero naunahan ito ng pag-anunsyo ni President Aquino nang binibigyan niya ng amnesty ang mga sundalong sangkot sa Oakwood Mutiny, Marine Standoff at Manila Pen Siege. Kaya dismayado ang mga piskal na may hawak sa kaso. We thought by prosecuting the accused, we would have graduated from the time during the late 80s when such military adventures are punished by what? By push-ups, di ba? Remember those days? Ganito nga kapal yung mga ebidensya at mga testimonya na binuo ng mga piskal for 7 years. Ito yung posibleng baliwalain lang ng amnesty. Sa 2 case files, tuloy pa rin naman ang paghahatol pero yun nga lamang, kahit ma-convict, makakalaya naman ang mga sundalong sangkot sa kudeta. Noong 2003, binuo ang Feliciano Commission para tukuyin ang dahilan ng Oakwood Mutiny at pag-aralan kung paano ito maiiwasan. Sabi ng komite, nagkaroon raw ng Oakwood Mutiny dahil nagkulang ang gobyerno sa matapang na pagpapatupad ng batas, lalo na raw nang bigyan ng amnesty ang mga sundalong sangkot sa nakaraang mga kudeta. At para raw maiwasan na maulit ang mga kudeta, dapat raw maparusahan ang mga sangkot dito. Ang mga naparusahang sundalong sangkot daw noong kudeta noong 1980s ay hindi na umulit. Miyembro ng Feliciano Commission, si retired Commodore Rex Robles, sabi niya, hindi nga raw dapat nagpapadalos-dalos sa pagbibigay ng amnesty ng Pangulo. Pero sa pagkakataong ito, pabor siya sa pagbibigay ng amnesty ng Pangulo. It's true for those who want to overthrow the government. But these guys do not want to overthrow government. They just want good government. Ano ba naman yan? Hindi siya naniniwalang mauulit ang pag-aaklas dahil lamang nabigyan ng amnesty ang mga sundalo. Kung tutuusin, nasa kamay na raw ni Pangulong Aquino kung mauulit pa ang mga kudeta. Pag binalik mo sa dati na puro nakawan na lang, puro kalokohan, titira kami. O anong problema noon? Para sa unang balita, Joseph Morong reporting. Kani-kanina lang naiangat na si Claudio Acuña, ang ika-26 na minero na natrap sa gumuhong minahan sa bansang Chile. Tulad ng mga naunang nailigtas, mainit din siyang sinalubong ng kanyang mga kamag-anak. Mula sa 33 minero na natrap sa malalim na minahan, 7 minero na lamang ang hindi pa naiaahon gamit ang rescue capsule. Simula kahapon, mahigit 19 na oras na po ang tinatagal ng tuloy-tuloy the rescue operation. Maingat ang bawat hakbang ng rescuers lalo na sa pagbaba at pag-angat ng rescue capsule para maiwasan umano ang anumang aberya. Ngayong umaga, inasang maililigtas ang lahat ng minero na 69 na araw na natrap sa ilalim ng lupa. Mga minerong naiahon na mula sa gumuhong minahan sa Copiapo, Chile, emosyonal na sinalubong ng kanilang pamilya ang muling pagtatagpo ng mga survivor at kanilang mga mahal sa buhay sa report ni Dante Perelio.
Mahigpit na yakap ang sumalubong kay Edison Peña, ang ika-12 minero na nasagip sa gumuhang minahan sa Copiapo, Chile. Si Alex Vega ang ika-10 minerong nasagip. Matatamis na halik ang hatid sa kanyang asawa. Bagamat nanlalambot pa, mahigpit na yakap din ang sumalubong kay George Gallegillos, ang ika-11 minero na naiahon. Ilang minuto matapos maiahon sa gumuhong minahan, naihatid na rin sa Tri-Age Station sina Carlos Barrios at Victor Zamora, ang ika-13 at ika-14 na minerong na rescue. Si Zamora, lampas langit ang tuwa nang mahagkan na ang kanyang 4 na taong gulang na anak. Hanggang sa loob ng Tri-Age Station, hindi mapaghiwalay ang pamilya. Dito agad na dinadala ang mga minerong nasasagip para masuri ang kanilang kalusugan. Ayon sa mga doktor, maayos naman ang lagay ng mga naiahong minero. Kabilang dito si Carlos Mamani, ang ika-4 na minerong nasagip at nag-iisang non-Chilean miner. Sa pagharap niya sa isang news conference sa Chile kahapon, ipinaabot ni Bolivian President Evo Morales ang kanyang malaking pasasalamat kay Chilean President Sebastian Pinera para sa matagumpay na pagkakaligtas sa kanyang kababayan. Malugod naman itong tinanggap ni President Pinera na nagsabing sisiguraduhin nilang maayos na maililigtas ang lahat ng 33 minero. Maging si Pope Benedict XVI, napukaw ang damdamin sa emosyonal na pagsagip sa mga minero. Sa kanyang mensahe, sinabi niyang patuloy niyang ipagpapasa Diyos ang kaligtasan ng mga minero. Maging si US President Barack Obama ay napabilib sa isinagawang pagsagip sa mga minero. Sa isang statement, sinabi niyang naging inspirasyon sa buong mundo ang rescue efforts para sa mga minero. Maituturing daw itong pagpupugay sa determinasyon ng mga minero para malampasan ang pagsubok na pinagdaanan. Hanggang sa mga oras na ito ay patuloy ang pagsagip sa natitirang mga minero. Mula nang maiahon ng unang survivor pasado alas 11 ng umaga kahapon, hindi pa tumitigil ang rescue operations. Para sa unang balita, Dante Perello reporting. Ilang mining companies kaya rin daw tumugon sa anumang sakuna na maaaring mangyari sa mga minahan sa bansa. Ayon sa Mining and Geosciences Bureau, naritong report ni James Velasquez. Setyembre taong 2008 nang pasukin ng tubig dala ng bagyong Nina ang isang minahan ng ginto sa Itogon, Benguet. 16 na minero na trap noon sa 700 talampakan lalim na tunnel. Hindi birong kalbaryong dinanas nila. Bukod sa mataas sa tubig, hirap pa silang huminga dahil sa mababang oxygen level sa tunnel. Wala pa silang makain. At matapos ng 10 araw, naiahon ng mga trap na minero. 10 lang ang pinalad na makaligtas. Taong 2005 naman, niyanig ng pagsabog ang Sunshine Tunnel sa Mount Diwata sa Moncayo, Compostela Valley. Gas leak ang unang itinurong dahilan, pero lumutan din ang bali-balitang dinamita ang sanhi ng pagsabog. Hindi bababa sa 11 na sawi. Natural man o kagagawa ng tao ang sanhi ng mga ganitong insidente sa minahan, hindi raw maikakailang isang napakadelikadong hanapbuhay ang pagmimina. Mining as an industry is risky. Kumbaga when it comes to accident, very prone yung industry. Sa Pilipinas, mas marami ang underground mines na di hamak na mas mapanganib kaysa sa mga tinatawag na open mines. Mas marami rin daw small-scale mining company sa bansa na ayon sa Mines and Geosciences Bureau ay mas kulang daw sa kagamitan